Programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery. Kasama mo mula noon hanggang ngayon. Ako po si Jovelyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako uminom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung patinikip po ng dibdib ko, unti-unti na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nag-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya, doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, all natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Pasko'y
simoy ng hangin. Himig, Pasko'y lagana. Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño. Kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Lunes, 2 sa buwan ng Disyembre. At ito po ang espesyal na coverage monitoring ng Marinduque News para sa bagyong Tisoy. Ako po si Romeo Mataak Jr. na kasama nyo dito po sa Marinduque News. Antabay kayo mga kababayan sapagkat makapanayam natin ang ilang mga opisyales ng ating lokal na pamahalaan upang magbigay sa atin direktamente ng pinakahuling kaganapan at sitwasyon sa kani-kanila pong mga bayan na nasasakupan. Kumusta po kayo mga minamahal kong mga kababayan? Kumusta po ang lugar ninyo ngayon, kabayan? Saan mang lupalop kayo ng mundo naroroon, isang magandang gabi po. Ang oras sa Pilipinas at sa buong kapuluan, ganap na 10:35 ng gabi. Samantala, bagamat patuloy po ang inagawa nating monitoring para sa bagyong Tisoy, ayaw naman pong magpapigil o hindi naman po magpapigil ng Kapaskuhan. Kaya sa ating background, of course, awiting pamasko po ang inyong maririnig. Batiin muna natin ang lahat ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon dito sa Marinduque News. Ang ating mga kababayan dyan sa bayan ng Buwak. Mga kababayan natin sa bayan ng Mugpog. Diretso tayo sa bayan ng Santa Cruz. Gayon din sa bayan ng Torrijos. Bayan ng Buenavista. Bayan ng Gasan. Sa ating mga kababayan sa labas ng Kapuluan, nandyan sa Metro at Mega Manila. Sa ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas, patuloy lamang po kayong tumutok sa Marinduque News para maibigay po namin sa inyo ang mga pinakahuling kaganapan, balita sa lagay ng panahon. Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay mahal. 23 days na lamang kabayan at Pasko na. Sa Pasko, darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansana sa ubas. May candy, Panawagan muna sa bayan ng Gasan. kastanyas, Aba, kanina po ako'y natawag sa inyo, yung MDRRM officer ng bayan ng Gasan. Mukhang busy si Sir. Sir, kapag napanood nyo po itong ating live streaming, ako po yung natawag, Sir. Gusto ko pong humingi sa inyo ng impormasyon sa pinakahuling sitwasyon naman po at kalagayan ng panahon sa bayan ng Gasan sapagkat marami po kitang mga kababayan ang nagatanong kung ano po ang balita sa inyong lugar. Samantala, ang bayan naman ng Santa Cruz sa pamamagitan ni Mayor Tonton Uy na talaga namang sobrang pagod nito. Halos konti na lamang ang tulog at talagang nakafocus sa monitoring at lagay ng panahon sa bayan ng Santa Cruz. Mamaya ay makakapanayam po natin. Kumantabay lamang po kayo. Gayun din ang MDRRMO o ang MDRRM officer ng bayan ng Torrijos ay nakatutok din at mahingi po kita ng update maya-maya laang. bawat isa ay nagsipaghandog ng kamihalan. Samantala, patuloy pa rin pong nakataas ang Typhoon Signal number 3 sa ating lalawigan. Kaya naman dobling ingat po kayo mga kababayan.
At gayon din ang bayan ng Buena Vista, mamaya po ay magabigay sa inyo ng update sa pamamagitan ng ating kaibigan, si Kuya Melvin Vito. Nang sanurado at ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong araw. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Samantala sa oras na 10:40 on my clock, na ito po ang balita ng lagay ng Bagyong Tisoy. Bagyong Tisoy lumakas, mga lugar na nasa signal number 3 nadagdagan. Dumami na ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at 3 habang papalapit sa Bicol Region ang Bagyong Tisoy ayon sa State Weather Bureau ng Pag-asa. Huling namataan sa layong 155 kilometro silangan ng Huban, Sorsogon, si Tisoy na may lakas ng hanging umaabot sa 155 kilometro kada oras at pagbugsong 190 km per hour. Tumama na ang eyewall o pinakamalakas na bahagi ng bagyo sa Northern Samar. Sa gabi ng Lunes o madaling araw ng Martes, inaasahang magla-landfall ang Bagyong Tisoy sa Bicol Region. Maaaring unang tamaan nito ang Albay o Sorsogon at tatawid ng Quezon at Romblon sa umaga ng Martes. Posibleng dumaan ang bagyo sa Northern Mindoro sa hapon ng Martes bago lumabas ng West Philippine Sea sa gabi ng Martes. Ibig sabihin, halos isang buong araw umanong tatawirin ng bagyo ang Southern Luzon. Dahil malawak ang bagyo, makararanas ng malakas na hangin at ulan ang Metro Manila sa Martes. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, mula gabi ng Lunes hanggang umaga ng Martes, makararanas ng halos walang tigil na malakas na ulan ng Bicol Region, Northern Samar, Southern Quezon, ang atin pong probinsya ng Marinduque, gayon din ang Romblon. May malalakas na ulan din sa Samar o Eastern Samar, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, Laguna at Oriental Mindoro. Nakataas na ang signal number 3 sa mga sumusunod na lugar. Sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate kasama po ang Tikaw at Burias Island. Ang probinsya ng Romblon, southern portion of Quezon, ang Marinduque, ang Northern Samar, ang northern portion ng Eastern Samar, at ang northern portion ng Samar. Isinailalim naman sa signal number 2 ang mga sumusunod na lugar. Ang Metro Manila, Bulacan, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Southern Aurora, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, rest of Quezon, kasama po ang Pulilio Island, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Island, Zambales, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, northern portion ng Negros Occidental, Northern Cebu, gayon din po ang northern portion ng Leyte, at kasama po ang Guimaras. Samantala, signal number 1 naman ang nakataas sa mga sumusunod na lugar. Southern Isabela, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quirino, rest of Aurora, rest of Negros Occidental, Metro Cebu, rest of Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, gayon din po ang Siargao Island. At iyan po ang pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa.
Samantala, batiin muna natin ang ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Si Cristina Moncada, Bernie Sulueta, Romel Balais, Ana Maria Eva Lurhogno, at sa lahat ng ating mga kababayan sa Marinduque, Ibayong ingat. Samantala, ang balita po na yan ay inihatid naman ng ating mga program sponsor, ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, gayon din ng Sun Cellular at ng Solomon Bakery. At dire-diretso kita sa ating live streaming. Tayo ay magsiamin. Batiin muna natin ating mga kababayan na nakatutok ngayon. Edna Ariola Salvacion, Bernadette Macdon, Wilfredo Palciso, Bernie Solueta, Mean Ornedo Anglo. Ang bawat isa ay nagsipagtando ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, ng lumiyaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik.
Samantala, makakasama po natin sa linya ng telepono ang atin pong butihing mayor ng bayan ng Santa Cruz upang magbigay po sa atin ng pinakahuling kaganapan at sitwasyon naman po ng lagay ng panahon, gayon din po ng patuloy na ginagawa nilang monitoring sa kanila pong bayan sa bayan ng Santa Cruz. Magandang gabi po, Mayor Uy. Welcome po sa Marinduque News. Magandang gabi po, Mr. Romeo Mataak at sa lahat po ng mga taga-subaybay mo sa iyong programa. Doc, kumusta po ang lagay ng panahon diyan sa bayan ng Santa Cruz? Sa ngayon po ay minus 10 bago mag-alas 11 ng gabi ay nararamdaman na po namin ng patuloy na malakas na hangin. Hindi pa naman po sobrang lakas pero hindi na po ordinaryo. So, ramdam na po natin bagamat malayo-layo pat nasa Bicol region pang ating bagyo ay tumahimik po ang ulan pero ang hangin po ay tuloy-tuloy. At kaya ang akin pong panawagan sa lahat ay maging mapagmatsyag at maging handa po at maging alerto. Ano po? Dahil madaling araw pa po dapat itong bagyong ito pero malakas na po itong hangin na nararamdaman namin din sa Santa Cruz. So, kumusta naman po, Doc, ang inyo pong inagawang monitoring dyan sa bayan ng Santa Cruz? Bali kami po, Webes pa lang, ay kami po ay nagkaroon na ng advance disaster risk assessment. And then Friday, nag-meeting po uli kami. And then kinagabihan po ng Friday, kami po ay nag-vigil na. Dito na po kami sa munisipyo. So bukod sa munisipyo, meron din po tayong mga tao sa Dream Office. And meron po kitang yung parang dalawa pong malaking evacuation center. Ito po sa atin sa Municipal Gymnasium at doon po sa Tamayo Training Center. Sa ating latest update, halos nagdoble po simula kaninang alas 7:30 ng gabi ang ating pong mga reported na mga evacuees. Kanina po 700 plus lang, pero ngayon po mahigit na po sa 1,300 individuals. Ito po ay composed of 359 families. Sigurado po ako marami pa po ang hindi po nakakapag-report pero ito po ay ilang barangay pa lamang. Alam niyo naman sa Santa Cruz po we have 55 barangays at ang nakapag-report pa lang po ay sa 14 pa lang po. Sa kasalukuyan, ang amin pong evacuees din sa Municipal Gymnasium ay 100, kanina po 105. Ano po, ito po ay karamihan ay galing sa Kamandugan, Barangay Kamandugan. At meron pong napasamang 12 mga badyaw po yata ito, umang yan. Ano po, hindi ko po masigurado. So, at doon naman po sa Tamayo Training Center ay kanina po ay ano na po sila doon. Kulang-kulang din nasa 120 na rin po sila doon kanina. Bali ilan po, Doc, ang total evacuation center sa bayan ng Santa Cruz? Okay. So, ang ating pong lahat ng mga barangay ay yan po ay napaseminar na natin noon sa ating Dream Officer, yung Municipal Disaster Risk Reduction Officer. At lahat po ng mga barangay dito ay yan po yung evacuation center natin. Or yung iba po ay identified na mga schools. So lahat po ng barangay meron. Pero dito po sa atin, sa munisipyo, on our municipal site, meron po kitang Municipal Gymnasium at saka po yung Tamayo Training Center. So all in all, we have 57 evacuation centers po. Sir, Doc, kumusta naman po ang sitwasyon ng ating mga evacuees? Opo. Dito po sa atin pong sa bayan po ng Santa Cruz,
Yung atin po rito ay yan po ay atin pong binibigay ang lahat ng para po maging komportable ang kanilang pagtigil dito. Sila po ay merong pagkain, nabigyan din po natin sila kanina ng yung mga plastic na mga banig at sila po ay maayos naman ang kalagayan dito sa Municipal Gymnasium. Nagpa-movie pa nga po kami kanina para do sa mga bata nung maaga-aga pa, alas 7. Ganon din naman po sa Tamayo Training Center, maayos din po ang kalagayan nila doon dahil doon po ay merong mga double deck. So, yung mga kababaihan at kabataan ay maayos din naman po at kami po ay nagluto-luto naman dito para sa kanila. So, naipo-provide po, nandyan po yung lahat ng mga department heads nandito po sa munisipyo, ang mga taga-RHU1 at saka RHU2, tigisa po kami ng pwesto rito. So, meron po tayong nurse at nakantabay po yung ating isang doktor at saka ako. So, 2 doktor po nakantabay rin. So far, ang mga sakit po naman na dito ay may mga sinat lang yung isang bata kanina pero hindi naman po evacuation and sumakit lang ang tiyan. Dini po sa may Tamayo, may inasinat naman na bata. So nabigyan naman po natin ng gamot. So far, nabibigay naman po natin yung kanilang basic needs habang sila po ay nandito. At maayos naman po ang palikuran dito o yung CR. Ano po? Doc, bali, alin pong evacuation center ang sa palagay ninyo, base po dun sa monitoring na ginawa ninyo, ang may pinakamaraming ngayon na mga evacuees? Ganito po, doon sa report na natanggap ko po, sa Barangay Lusok, 103 po families ang naglumikas. Ito po ay lakas na po dito ng hangin, yung motorsiklo nadadala po, natumba na po yung motorsiklo rin sa tapat ng munisipyo. Ganyan po kalakas yung bugso ng hangin. So, dapat talaga po yung mga motorsiklo o yung mga magagaang na mga gamit na pwedeng ilipat ay maitago. Ano po? Malakas po, bugso lang po yan. Ay kalayo pa ng bagyo. Sa Lusok po, siguro po dahil sa kadahilan ng marami doon ang bahay made of light materials lamang. Kaya naninigurado po ang mga barangay officials. At kung mapapansin po natin, katulad po sa barangay Lapu-Lapu, dati po ayaw ng mga tao doon na nalikas, yung nag-evacuate. Pero ngayon po, kusa na po silang nag-evacuate. So natututo na rin po ang ating mga kababayan na magkaroon ng iba yung pag-iingat pag may mga ganitong bagyo. Doc, bali, may mga paalaala po kayo ngayon, lalo pa po at nararanasan na po natin ngayon ang masamang lagay o masungit na lagay ng panahon. Oo po, kaya po yung ating mga kababayan, dahil ngayon po ay wala na tayong ilaw, kailangan nakahanda po ang ating mga pang-emergency gadgets, ang mga flashlight. Mas maganda, meron tayong radyo, meron tayong naitabing inumin. Pinaka-importante po yan dahil kita po ngayong madaling araw ay sa tingin ko po magsisimula na kitang makaranas ng talagang bagyo na mararamdaman natin ang lakas ng hangin. So yan po ay aabot hanggang bukas na hapon. So kailangan pong kita ay merong mga kapote, yung ating pong mga kamag-anak ay hindi dapat mabasa ng ulan, lalo na yung mga bata, para hindi po magkasakit. Ano po? At kita po ay nakahanda doon sa mga pagkain na kung hindi man kita makapagluto ay pwede nang kainin. Ano po? Yung mga pwede, kahit mga tinapay, biskwit, ano po? So maganda po kita at ang akin pong advice, pagkasagsagan po ng bagyo, wag pong magapauli-uli. Mag-stay lamang kung saan po kayo ay sa tingin nyo safe. At mas delikado po pag meron pong nagali para na mga matitigas o mga matatalim na bagay, yero, bubog, pagkasagsagan po ng lakas ng bagyo. So sa lahat po ng nakikinig, ay pag-ibayuhin po natin ang pag-iingat. At patuloy po kitang manalangin. Yan po ang pinakamalakas natin na sangkalang o kalasag sa padating po na bagyo. Sana pag
pag sa second landfall po dito sa Marinduque ay humina po yung bagyo. Maraming salamat po, Doc. At panghuli pong katanungan, Doc, yun pong mga evacuees po, ayun po yung mga nandun sa low-lying area, particular po yung mga malapit sa mga ilog, dagat. Yun po yung mga unan yung nilikas. Opo. Ang kaigihan po nito ay ito po nagdaang 2 buwan ay nagkaroon po kita ng training sa mga barangay para mabuo po ang kanilang barangay Disaster Risk Reduction Management Council. At tinuruan na po natin kung paano ang paggamit ng kanilang calamity fund at yung sa preparedness. So sila po ay 95% ay nakatugon dito at ilan lamang po ang barangay ang hindi nagamit yung kanilang pondo na hindi nakapaganda. So karamihan po ay at least alam nyo po sa ganitong bagyo ngayon, ang mga barangay ay equipped na po dapat na sila ay makapaglabas ng pondo, pambili ng pangkain sa unang araw lamang. Sa kasunod na araw na po, sa kasagsagan ng bagyo, munisipyo naman po ang nakaback up po doon. At pagka pangatlong araw naman po, doon naman po nakaback up ang ating pong tulong ng provincial government. So meron na po ngayon na synchronized na po at may ugnayan na po ang lahat. Hindi katulad noong mga nakaraan na mga panahon, pag nag-evacuate, yung barangay wala min lamang kahandaan. Yung munisipyo wala min lamang kahandaan. Naasa po lagi ay sa probinsya. Ngayon po, may kanya-kanya naman po. Kaya mas maganda po ang coordination ngayon ng ating gobyerno. Maraming salamat po, Doc, ang mayor po ng Santa Cruz na bagamat 11:01 na po ng gabi ay talaga ng mga personal pa pong nakamonitor sa kanyang mga kababayan, sa kanya pong mga constituent dyan po sa bayan ng Santa Cruz. Ganyan po talaga magmahal si Dr. Tonton Uy. Maraming salamat, Mayor, sa pagbibigay po at pagpapaunlak ng panayam at kami po ay makikibalita sa pinakahuli pong kaganapan pa dyan at sitwasyon dyan naman po sa bayan ng Santa Cruz. Mga Pasko, iwaglit ang mga problema at tayo ay magsama-sama ipagdiwang na. Samantala ang oras sa Pilipinas at sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas ang 11:00 ng gabi. La 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 la. At kahit na walang-wala tayo, ay kailangan na tayo'y may pagkaginaldo. Kami naghihintay sa inyong ibibigay na pamasko sa aming lahat. Oh ha ha ha, maligayang Pasko at manigong. At magabalik po kami makalipas lamang po ang ilang paalaala. Susunod po natin nga interviewin ang MDRRM officer ng bayan naman po ng Torrijos. Makikihingi po kita ng pinakahuling kaganapan sa atin pong bayan ng Torrijos. Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area, an organization of Marinduqueños in Maryland, USA. At Solomon's Bakery, kasama mo mula noon hanggang ngayon.
ay nagabalik dito naman po sa Marinduque News, ang oras sa Pilipinas at sa buong kapuluan. Ganap na 5 minutos makalipas ang alas 11 ng gabi. At gusto ko po muna ulit pasalamatan ang atin pong minamahal na Mayor ng Santa Cruz sapagkat kita po ay pinaunlakan na siya po ay ating makapanayam live na live po dito naman sa Marinduque News. At sa linya po ng ating telepono ay makakasama naman po natin ang MDRRM officer ng bayan naman po ng Torrijos. Walang iba po kundi ang dating Vice Mayor ng bayan po ng Torrijos. Walang iba po kundi si Mr. o Sir Obet Macdon. Sir Obet, magandang gabi po. Live na po kayo sa Marinduque News. Magandang umaga po sa iyo at sa ating mga tagapakinig dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Sir, kumusta po ngayon ang lagay ng panahon sa ating bayan ng Torrijos? Sir Romeo, dito sa atin sa Torrijos ay tuloy-tuloy ang ulan at medyo malakas na yung bugso ng hangin. Sapagkat sa kasalukuyan, ang ating buong bayan at ang buong lalawigan ay under ng Public Storm Signal number 3 ngayon. Sir, base po kanina sa Pag-asa ay nakataas po ang Typhoon Signal number 3 at posible daw pong dumaan sa vicinity ng bayan ng Torrijos ang bagyong Tisoy. Kumusta po sir ang ginagawa nyo na ngayong paghahanda? Maliban po din sa mga detalye na binigay nyo sa akin kagabi nang kayo po ay aking makapanayam. Yun nga po ang napahiga namin kanina. Noong mga alas 4 ng hapon, nabanggit na di umano ay ito ang magiging sentro ng pagtama ng bagyo bukas ng umaga. Kaya kami po agad nagpunta sa mga shoreline barangays natin, specifically doon sa Barangay Suka, sapagkat medyo natawagan po natin ang punong barangay na namamahala doon ay ayaw umalis ng mga tao, yung mga tao na katira malapit sa tabing dagat. Kaya kami na po, together with Councilor Primo Pamintuan, Councilor Roldan, at ang ating mga PNP ay nagpunta po sa barangay ng Suha. Sir, ang nangyayari na po ngayon ay parang forced evacuation na po yung ginagawa ninyo. Yun na po yung ginagawa natin ngayon at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang paghahakot ng ating mga truck ng MDRRM para yung mga tao ay talagang dali dito sa ating mga evacuation center. Kumusta naman po, sir, ang lagay po ng ating mga evacuees? Daanan po namin ang mula sa Barangay Malinaw, Budli, Kagpo, Barlanga at sa poblasyon. Okay naman po ang kanyang kalalagayan, pero sapagkat mabilis na dumami ang ating mga evacuees, ang sabi nga po nila sa amin ay baka yung pang 2 araw nilang pagkain ay baka agarang maubos ka agad. Pero sabi po namin, wag sila mag-alala sapagkat ito namang ating pamahalang bayan ay handa kung sakasakaling magkulang yung mga pagkain na pinubay ng mga barangay officials natin. Sir, gaano na po kaya karami yung ating mga evacuees sa ating mga evacuation center? Very partial pa lamang ito pero 279 yung families na dumating mga alas 10 ng gabi yun. At ang total yung individual natin, lahat yung individuals, babae at lalaki yun, kasama mga bata, mga buntis, babae, saka mga matatanda, ay inaabot na ng 789. Sir, in terms naman po dun sa mga pangangailangan ng ating mga inilikas na mga constituent ng ating pong mga kababayan ay kumusta naman po yung mga pagkain po nila? Hanggang sa kasalukuyan po ay barangay pa yung nagbibigay sa kanila yung mga BDRRM council o committee natin ang nagpo-provide sa kanila mga pagkain. At yun nga po napag-usapan namin noon, kapag kumulang na yung kanila pagkain, doon naman na tutulong at magbibigay ang ating pamahalang bayan. Sapagkat sa kasalukuyan, may nakahanda naman po tayong more than 800 food packs dito sa ating bayan ng Torrijos. Sir, meron pa po kayong mga panawagan dun sa ating mga kababayan, lalo pa at isa po ang bayan ng Torrijos sa talaga namang posibleng tamaan o daanan ng bagyong Tisoy. Kung nakikinig po ang ating mga punong barangay at ang mga mamamayan ng bawat barangay sa bayan ng Torrijos,
ang amin pong hinihiling sa kanila ay yung hindi pa po nakakapag-evacuate talaga ay mangyaring persay na nila na papuntahin sa mga evacuation center. Kung sakasakali na hanggang ngayon wala pa rin yung iba. Samantalang amin din pong hinihiling na ipagdasal sana ng ating mga kababayan sa buong bansa ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Hindi lamang sa bayan ng Torrijos, kundi sa lahat ng mga lalawigan na dadaanan ng Bagyong Tisoy. Sapagkat lumakas po yung kanyang kanya yun, naging 230 na wari. Ayun, maraming salamat po sir. Baka meron pa po kayong gustong idagdag o detalye na gustong ipaabot sa ating mga kababayan. So maraming salamat po sa iyo at sa buong staff ng Marinduque News sapagkat naipaparating sa ating mga kababayan yung mga pangunahing balita tungkol sa bagyong ito na si Tisoy. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. At yan naman po si Mr. Roberto Macdon, ang dating ikalawang punong bayan ng amin pong bayan ng Torrijos. Maraming salamat sir. Bagamat 11:11 na po ng gabi ay talagang kayo po ay nakamonitor pa rin at inasigurado po ang kaligtasan ng ating mga kababayan. At mula po... Sir Romeo, sa kasalukuyan ay nandito lahat ang mga iba't ibang ahensya natin, ang mga BFP, ang mga PNP, ang buong pwersa ng municipal government, yung ating mga engineering, taga-DSWD, ang mga taga-RHU, kumpleto po kami lahat dito sa ating pamahalang bayan na patuloy na katabay. Pero hindi po yung mga barangay. Opo, sir, natin sa lahat ng barangay. Baka may gusto kong batiin dyan na mga kasamahan nyo ngayon dyan sa Akuman Center. Ang nandito po katabi ko ay Sir Jess, na kaya galing pa lamang